Magandang araw. Ngayon ay pag-aaralan naman natin ngayon ay comparison ng volume ng design versus doon sa NGL. Bali, ito yung isang pamamaraan para malaman mo yung cut and fill mo kung gaano ang diferensya. Ito yung last na ginawa natin. Bali ito yung last na ginawa natin, itong channel. Itong channel na ginawa natin. Ito yung profile. Ito yung dalawang road. Reflected road na ito is road number 4 at saka road number 5 para ma-distinguish talaga natin na road number 4 at road number 5 yan. Dahil lang yan po project natin yung tag ng road na yan. Click mo to, then launch, add. Ito yung center line. Bali road number 4. Gamit tayo ng X. Then meron ako dyang crossing line na ginawa. Ito hindi kailangan to. None. No display. None. Okay. Ito lang yung road. Then okay. Pag chinek mo to, yan. Ito na yung road. Road. Okay. Design road L04. Ito yung station niya. Ito yung elevation niya. Yung top, yung design elevation. Next naman, ito. Click mo to. Launch pad. Then add crossing profile. Click natin yung center line. Alignment center line. Then enter. And not display natin lahat yan. Hindi natin kailangan yan. And display. NGL, hindi ko kailangan. Design lang kailangan natin. Number 5. Palitan natin ng basic. Then palitan natin to ng ENF crossing line. Ginawa akong crossing line. Pag gagawa ka ng crossing line, pwede kang gumawa dito, create new, o kaya copy the current. Yan, gawin mo yan dito. Pwedeng points lang. Dito yan sa layout, then click mo to, yan, lalagay mo dyan. Okay, then okay, makikita natin ngayon tong road escape, road number 5. Basic. Iba yung ginamit ko. Iba rin dito. Pagka-click mo yan, makikita mo sa properties niyan dito sa crossing. Ito. Sa crossing nakalagay na basic X basic. Sa line 5, gawin natin basic X para parehas. Okay. Crossing. Apply. Okay. Para parehas sila ng kulay.
Yan lang. Bali, dinagdag ko lang sa last natin channel. Ngayon, bali dito tayo sa ating topic ngayon. Yung topic natin ngayon is meron tayong design ng road. Meron tayong existing NGL. Iko-compare natin yung kanyang volume, kung gaano ka laki ang cut, kung gaano kalaki ang field. Ganun din kapag nagkaroon ka ng yard na design mo siya, pag samasamahin mo lang silang lahat, yung yard, yung road, saka mo iko-compare yung area para makuha mo yung cut and fill na volume. Dito lang yan. Dito ka magsimula. Bali, punta ka sa surface. Ito. Sa prospector. Punta ka dito sa surface. Meron kang NGL. Meron kang design tab. Design tab. Ngayon, kikreate tayo ng bago. Thin surface sa individual. Pero ngayon, gagamit tayo ng thin volume surface para sa comparison. Bali dito, meron kang information. Information kanyari natin is volume. Excuse me. Volume. Volume design. Or gamitin comparison volume. Design versus NGL. NGL volume. Okay. Design and NGL volume. Ang description niya? Comparison. Pwede na yan, description. Pwede natin palitan ng style. Pwedeng hindi muna, pwede mamaya natin palitan yan, okay lang yan. Okay. Dito sa volume surface, tinatanong dyan, ano yung base surface mo? Yung base surface natin, pag click natin ito sa may kanan, sa may 3 dot, ang surface natin, ang select base surface natin, yung pinaka base is NGL. Apply. Then yung comparison mo is design. Ito yung design, yung kabuuan, lahat ng design ng road. Then okay. Ngayon yung cut factor at saka fill factor, 1 lang yan para whole number. Then okay. Yan na ngayon yung design niya. At dito sa surface, magkakaroon ka ng panibagong surface. Design versus volume. Okay. Ngayon, hindi mo madidistinguish kasi masyadong yung colored. Pwede nating nitan yung ano yan. Baguhin. Right click mo siya. Surface properties. Okay. Gamit tayo ng ibang cut and fill. Cut and fill. Ito, tama na yan, cut and fill. Ito na lang, sige. Cut and fill. Then, definition, analysis. Sa analysis, dito ka sa elevation. Tapos, punta ka sa range interval, datum. Consider natin yung datum elevation natin is 0. Yan. I-click natin tong arrow. Lalabas dyan 3 kulay. Gusto ko 2 kulay lang kasi para talagang makita ko yung cut and fill niya. Pero kung 3 kulay, meron naman din makikita mo. Kaso nga lang meron siyang range -10 kasi nag-range ako ng 10. 10, 10, -10, then -20. Then ito naman yung positive 20 hanggang 20. Ibig sabihin 20 yung pinaka gawin natin 20 to. Okay? Then naging 2 na lang ngayon. Yung datum elevation niya, reference niya is 0. Plus 20,
yun yung fill. Yung minus 20, yun yung cut. Yung red yung cut, yung fill nyo. Then, apply. Then, dito, bago tayo mag-okay, pwede mo makita rito yung value. Preview mo yung value, yan mangyayari sa value. Yan, makikita mo dyan. Okay? Then, after that, kahit na hindi mo na siya i-preview, okay lang din. Pero kung gusto mo lang makita yung bago mo siya ipakita sa mismong screen, then tingnan mo dito, then okay. Yan, ibig sabihin yan, etong green na to, yan yung tatabunan natin. Ito yung red na to, yun yung ikakat natin. Paano natin makikita yung volume yan? Click mo yan, yung surface na yan, then add level tayo. Legend dito sa add legend, click mo yung add legend, tapos enter table elevation, then dynamic, then click mo rito. Yun yung nakita mo kanina dun sa pin-review natin. Ito yun. Yan. 0 plus n minus 20. Ito yung area niya. Ito yung area ng fill. Bali, yan. 29,545.71 yung ikakat natin. Yung we-fill natin is 38,374.33. Siguro meron siya mga 8,000 megit diferensya. 39,374.33 minus 29,544.71, 8,800 cubic meter ang itatapon natin kung sakasakaling sobra dun sa cut natin. Yung kulang pala na kailangan requirement na i-import natin para sa field. Kasi kung magkakat tayo ng 29,000, kulang tayo ng 8,800. Yan, ganyan. Pwede rin naman dito sa dashboard. Pero sa ibang ano lang yan. Sa ibang dyan, pagkuha rin ng volume, cut and fill area. Sa iba, magkakaroon ako ng dahan-dahan na another tutor pa uli. Hindi ko bibitawan tong Civil 3D. Sunod na mga ano natin is paano na, konti-konti na lang yung mga by topic na, kunyari points, ganon. Yan. Bali yan, ganyan lang ang pagkuha ng yung comparison ng volume. Kaya ngayon sa trabaho, kunwari meron kang design, may design ka, meron kang design, ngayon pinakuha mo yung ngayon yung base ron may design kang ginawa, may design ka na, ngayon may pinakuha ka na puntos. Yung pinakuha mo na puntos doon sa surveyor mo, pag inireflect mo dito sa dinownload mo dito sa Civil 3D at pinasok mo dun sa design mo, ganun din, mako-comparison mo siya. Mako-comparison mo kung ilan pa yung volume na kailangan mo tanggalin o idagdag, o ilan yung nagawa na sa actual based dun sa design. Kaya mahalaga, importante itong ganitong etong pagkuha ng volume na to. Kasi dito rin malalaman mo kung magre-report ka. Kung magre-report ka, malalaman mo din kung gaano pa, kung ilan pa yung quantity na kailangan mo. O everyday pwede mo maibigay yung quantity na nagagawa. Kaya mahalaga yan. Dito lang yan sa surface.
Okay? Surface, create surface, tapos may comparison ka na tin volume surface, laging dalawa. Design at saka NGL. O kaya design o kaya yung tofu. Yung tawag nilang tofu. Yung hindi tofong pagkain, yung tofu na kinukuha ng surveyor. Yun. Ganyan kahalaga tong anong to. Lahat ng tinuturo ko dito, idea to kung paano kayo mag-design at kung paano kayo gamitin kung paano sa trabaho. Kasi ito yung reality ginagawa sa trabaho. Okay? Bali, ito lang. Yan lang ang una natin muna. Tutuloy ko dito yung yung pagkuha naman ng data dun sa design. Pagkuha ng data dun sa design. Kasi kapag nagtatrabaho ka na, kailangan mong kumuha ng data. Kunyari, kailangan ng surveyor ng road 1, road 2, road 3, ibibigay mo yung data. Paano gumawa ng data? Sa next natin yan. Okay? Yun lang. Maraming salamat.